Hello guys, update. Binalikan na naman namin yung nilagyan namin dati ng kuryente kasi hindi pa kasi yun natapos. Kasi inaano lang nila yung budget nila, kung eksakto ba binabudget lang nila yung nila pera. Tapos pinastop yun. Tapos ngayon tinawagan kami na bumalik kami doon at lagyan daw yung sa balcony nila ng saksakan. Kaya pumunta naman kami ng asawa ko at ayan, nilagyan ng asawa ko ng tubo dyan, tapos siya lang naglagay din para mamadali yung paglagay. Tapos ayan, kinikinis na niya. Sila na lang mag coating dyan ng white, may manog coating din ng white. Ang hirap kasi ngayon magpagawa ng bahay kung wala kang saktong budget talaga. Ang mahal na kasi ngayon ng labor. Magkano na yung labor ngayon? Mga 500 o 600 na ngayon yung labor. Kaya etong nagpapagawa sa amin ng bahay, nagpapakabit ng kuryente, binabudget lang niya yung yung pera niya. Kung may pera, pagawa naman. Kung wala ng pera, stop na naman. At iba naman yung nagkesami dyan, pamangkin din niya. Tapos yung naglagay ng mga ilaw dyan sa niya, sa gilid-gilid niya, yung asawa ko naglagay. Tapos may switch yan. Ko sa inyo ipakita, house tour ko sa inyo yung nilagyan. Ayan, pag akyat mo sa third floor, may makikita kang dalawang ilaw. Pag mo sa second floor na yan, nilagyan din ng ilaw. At yung tubo para dyan sa style daw na parang ilaw-ilaw din. Di pa masyadong natapos. Ayan, nilagyan na ng ilaw na lang yung kulang dyan. Yan, tapos ito yung niya, main ilaw. Tapos dito din sa yan, tignan mo, hindi pa to, ang marami pang pera mauubos nito yung nagpapagawa sa amin. Hindi basta-basta ngayon yung pagpagawa ng bahay. Tapos sa mga pagkabit din ng ng install ng kuryente by per kasi yung dyan, yung bilang. Kung ka araw-arawan, lugi kang kabit. Yung nila by saksakan, by ilaw yung nila niyan, singilan. Tapos ayan, yung may breaker siya sa second floor, may breaker din siya sa first floor. In case mag-emergency, kung doon yung may kwarto kasi doon sa first floor, isa lang para sa mag-asawa. Tapos dito sa second floor para sa tatlo niyang anak, tag isa-isa sa kanila. Ang ginawa ng asawa ko, nilagyan niya ng breaker doon sa taas na pwede mo mapatay kung in case of emergency. Pwede din dito doon sa baba, parang double purpose. Kaya yan yung mga nilagay niya, mga ilaw. At kailan ko pa yan na videohan, pero ngayon ko lang na voice over yan. At iba naman yung naggagawa ng mga pinto. Tapos iba naman yung nagta-tiles. Ayan yung ang lang talaga ng asawa ko, siya ang naglalagay ng tubo ng kuryente at siya din nagkakabit. Yun yung obligasyon niya. Ayan, tapos kung sino nagta-tiles, simply adjustin naman niya yung nilagay niya na na saksakan para malagay yung tiles. Ayan siya naman ang kaya pag wala na namang pera, stop na naman. Pero ngayon, tinapos na talaga ng asawa ko lahat yan para wala na kaming balikan. At hindi pala yung tumulong din ako sa asawa ko, kahit kung sa taas siya, ako yung nag-aabot ng mga materyales na ginagamit niya. Hindi pala madali ang paglagay ng kuryente. Magkakamali ka lang dyan, yung positive and negative, makukuryente ka talaga. Ang hirap pala ng
mga obligasyon ng mga maglalagay ng mga kuryente, no? Tapos obligasyon din ng naggagawa ng bahay. Di pala madali ang pagpagawa ng bahay nila. Yung gumagawa ba, mahirap pala maghanap ng pera. Sa ngayon, yung mga bibilihin pa natin ang mahal-mahal, 1,000 mo lang, ilan lang yung mabibili mo. Mahal na talaga ngayon ng mga bilihin. Tapos ayan, yung asawa ko, tinatapos na niya yan lahat para makauwi na kami. Hindi basta-basta ayan, tapos tatapalan pa yan para matapos agad yung na yan. Marami pa talagang magagawa natin, no? Hindi madali ang magpapagawa ng bahay. Pinagawa kasi nila yung bahay na yan kasi bumabaha, kasi lagpas tao. Kailangan talaga mataas yung 2 grado talaga yung bahay niya. Yung ginawa niya yan sa bahay niya, kung hanggang saan yung baha, parang nilevel niya dun sa mas mataas pa yan sa kalsada yung niya. Grabe ang pagpatambak niya yan. Parang 1 month din kami punta-punta doon. Tapos pinastop, tapos bumalik na naman kami. Ito na yung last namin binalik. May pera naman sila ulit. Kaya ayan. At yan naman yung nagpipinising ginlagyan nila ng style ba. Ayan. Tapos yung asawa ko yung nagtuturo. Pinisingan muna yan bago maglagay ng may ilaw pa kasi dyan, double molding na lang ng asawa ko para hindi mahalata yung dyan banda. Yan yung asawa ko yung may hawak na molding. Tapos yun yung manuggawa na yan, pamangkin din nila. Para kasi yan dahil yung pista nila 11, para dapat hindi pa mag-11, matapos na agad yung na yan. Kahit sa first floor lang, kahit sa second floor na hindi muna matapos, okay lang. At least sa first floor matapos. At ako dyan, nagbibidyo-video lang muna ako. Yan na lahat yung mga At pag natapos na namin to, hindi na kami babalik dito. Yung mga pagod at talaga ng asawa ko pag uwi yan, pagod na pagod. Ang hirap maghanap ng pera.